Sino kaya nakaimbento ng salamin? Sa kanyang isip ay panay ang mura ni Ila sa taong nagkaroon ng inspirasyon na lumikha ng naturang kagamitan. At sino rin ba ang tangang sigurado nang hindi ito matutuwa sa makikita nito sa salamin ay tingin pa rin ang tingin doon. Bumuntong hininga siya. Siya ang tangang tinutukoy niya. Sa isang bahagi ba ng pagkatao niya ay umaasam siya na isang himala. Na isang beses na sisilipin niya ang refleksyon niya sa salamin ay makikita niyang nagbago na iyon. Kung magiging suki ka ni Vicky Bello o kaya ay ni Dr. Calayan, baka sakali pang may mabago nga. Napaismid siya. Bakit nga ba hindi pa niya patulan ng mga milagrong nagagawa ng siyensa sa halip na pinagbubunto na niya ng galit ang lumikha ng salamin? Kung sino man kasi ang taong iyon, hindi naman ito kasalanan na hindi kasama sa mga biyayang ipinamudmod sa kanya ng may kapal ang kagandahan. Ang kantsaw nga sa kanya ng mga pinsan niya noong mga bata pa sila at likas pa silang mapang-asar at taklesa. Nang magsabog daw ng kagandahan ng Diyos ay mukhang nakulong siya sa bodega at hindi makalabas kaya hindi siya naambunan ng ganda. Inayos niya sa pagkakahawi ang kanyang buhok. Pinasingkit niya ang kanyang mga mata at pinatulis ang kanyang nguso. Napaungol siya. Wala pa ring epekto ang kanyang ginawa. Ni katiting ay hindi lumabas ang ganda factor niya. Tinalikdan na lang niya ang nakasdidismayang refleksyon niya. Bakit ba niya pasisikatin ang loob niya sa isang bagay na kasalukuyan ay wala siyang magagawa para magbago? Sa palagay niya ay posibleng dumating ang araw na maging parokya na nga siya ni Dr. Bello. Iyon ay kapag hindi na niya matiis ang panlalait na nadarama niya tuwing may maririnig siyang pamimintas na patungkol sa kanya. Bumaba siya ng bahay. Isang dog grooming center at pet shop ang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Nasa loob din ng subdibisyong tinitirahan niya ang pwesto niya kaya sa umagay hindi niya kailangan magbiyahe para lamang makapasok. 3 malalakas na kahol ang sumalubong sa kanya. Halos kasabay niyon ang masigasig na pagdulawhong sa kanya ng mga alaga niya, sina Chivas at Vodka, parehong German Shepherd, si Smirnoff, isang Pomeranian at si Brandy, isang Jack Russell Terrier. Naturuan na niya mga ito mula sa pagkatukan niya. Kahit panay ang talo ng mga ito sa sobrang pananabik na salubungin siya, hindi siya dinadamba ng mga ito. Sit, utos niya sa mga ito. Agad namang nagsiupo ang mga ito sa paligid niya. Good doggies, hinimas niya ang ulo ng bawat isa sa mga iyon. Mahilig siya sa aso. Bata pa siya ay hindi na siya nawawalan ng mga gayong alaga. Nagmana raw siya sa daddy niyang dog breeder at dog trainer na rin. Sa kasamaang palad, halos hindi na niya nakilala ito. Bata pa siya na maghiwalay ito at ang mami niya. Hindi niya matandaan na dinadalaw pa siya nito mula noon o kahit kinukumusta man lang. Nag-asawa uli ang mami niya. Nakilala nito ang napangasawa nito na magpunta ito sa Amerika para doon makipagsapalaran. Noong unay para lang umano hindi ito ma-deport dahil tourist visa lang ang ginamit nito para makapasok sa naturang bansa. Nag-TNT ito roon pagkatapos at parang ang hindi ito ma-deport, nakipagkasundo ito sa nakilala nitong Amerikano na magpakasal. Ayaw na itong idiborosyon ng Amerikano kapag daka at sa kalaunan, malamang na natutunan ng mami niyang mahalin ang pinakasalan nito. Matagal na rin kasal ang mga ito at sa palagay niya, masyado nang kontento ang kanyang ina sa bagong buhay nito kaya tila nakaligtaan na siya. Pinsan ng mami niya ang kinalakhan niya. Biyuda ito at walang anak, kaya siguro na pamahal na rin siya rito. Iyon nga lang, tinawag na ito ng langit. Halos 2 taon pa lang nakalilipas mula nang mamatay ito sa sakit sa bituka. Naiwan ito sa kanyang bahay na tinitirhan niya ngayon. Mag-isa na siya ngayon doon maliban sa mga alaga niyang siyang pinagbubuhusan niya ng kanyang pagmamahal. Let's go doggies, saad niya. Hudyat iyon para sa mga aso na magsikilos. Nagsisunod ang mga ito sa kanya sa pagbaba niya. Inuna muna niyang bigyan ng pagkain ang mga alaga niya bago siya maghanap ng aalmalsalin. Nang kumakain na siya, saka siya inatake na naman ng kalungkutan. She had been a loner ever since she was a child. Kahit nung nag-aaral siya, ay paisa-isa lang naman ang nagiging kaibigan niya. Hindi siya maganda, tanggap na niya iyon. Kung kakartahan niya ang sarili mula sa isang
hanggang 10, mataas na ang dos, na maibibigay niyang puntos. Nandaya pa siya sa lagay na iyon. Children could be cruel sometimes. Nung bata pa siya ay madalas siya maging tampulan ng tukso. Hindi nakatutulong na may katabaan siya noon. Baboy na pangit ang madalas na ibansag sa kanya. Nakasalamin pa siya kaya kung minsan ay nagiging baboy na pangit na 4 ang mata ang nagiging titulo niya. Kaysa naman makipag-away pa siya, tinatanggap na lang niya mga panlalait sa kanya. Madalas sabihin ng tita Mariel niya na ang totoong kagandahan ay hindi nakikita. Mas mabuti raw na magkaroon ng busilak na kalooban kaysa kariktang kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang intindi niya sa sinabi nito ay magpakabait na lang daw siya dahil wala siyang taglay na kagandahan. Mabilis na tinapos niya ang pagkain. Mabuti na lang at sa pagdadalaga niya ay natunaw ng kusa ang mga baby fats niya sa katawan. Kung hindi, dagdag pa sa angst niya ang pagiging tabatsoy niya. Naitama na rin ang labo ng mga mata niya kaya hindi na niya kailangan magsalamin. Pinalabas na niya mga aso niya, saka niya isinara ang kabahayan. Maganda ang kita ng shop niya, bagay na ipinagpapasalamat niya. Kung sa pinansyal na aspeto lang ay hindi siya gaanong problemado. Iyon na nga lang ang pinangpapalubag loob niya. Hindi siya maganda pero kahit paano ay may pera siya. Siguro nga'y darating ang panahon na magkakaroon siya ng lakas ng loob na baguhin ang itsura niya gamit ang perang iniipon niya para sa hinaharap. Bumaba siya mula sa sidewalk para tumawid. Hustong pagtungtong ng isang paa niya sa kalsada ay siya naman pagdaan ng isang lalaking nakamotorsiklo. Paharurot ang takbo niyon. Muntik tuloy siya mahagilap. "Hoy!" sigaw niya. "Kailan mo nabili ang kalsada?" "Pasensya na, hindi ko po kayo napansin, Manang." Ganting sigaw ng lalaki. "Leche, tawagin ba siyang Manang?" Lalo lang uminit ang ulo niya. Sa edad niyang 27 ay malayo pa siya sa pagiging manang. Kung nangiinis ang buwisit na lalaking iyon o talagang napagkamalan siya nitong matanda, hindi niya alam. At hindi na siguro importante pang malaman niya. Tumuloy na siya sa shop niya. Naroon na nga ang assistant niyang si Janice. Isang lalaki ang kausap nito. Mukhang nagkakasarapan ng kwentuhan ng mga ito dahil parang bigla siya naging invisible. Hindi siya napansin ng mga ito. Malakas sa tikhim ang pinakawalan niya. Sobrang halata ang pagiging peke niyon at sinadya naman niyang ipahalata iyon. Sabay na napabaling sa kanya ang dalawa. "Ay, tita, nandito ka na pala," wika ni Janice. "Titahin mo ang mukha mo." Iyon ang sinasabi ng matalim na tining ng itinutunog niya rito. "Tita?" Ang nakagawi ang itawag nito sa kanya at sa lahat ng babae, pero napipikon siya tuwing tatawagin siya nito ng ganoon. Ilang beses na rin kasing inakala ng mga customers niya na pamangkin nga niya ito. Nakakainsulto iyon para sa kanya dahil 3 taon lang ang tanda niya rito. Ilang ulit na niyang sinabihan ito na ibahin nito ang tawag sa kanya pero madalas na nakakalimutan nito yon o baka sinasadyang kalimutan. Kung hindi lang maganda ang performance nito sa trabaho, pinalayas na niya ito noon pa. "Good morning," magalang na bati sa kanya ng lalaking kausap ni Janice. Tumangulang siya. Hindi niya gawi ang mamansin ng itsura ng mga tao, lalo na ng kalalakihan. Para pa. Kahit magapuhan siya sa mga ito, ano namang mapapala niya? Baka sumamalang ang loob niya sa kakasam ng isang bagay na siguradong hindi niya makakamtan. Bumili siya ng isang sakong dog food, saad ni Janice. Baka raw pwedeng humingi ng discount. Mabilis na nag-isip siya. "Sige, bigyan mo siya ng 10% off." Pasya niya. Bumaling si Janice sa lalaki. "Oh, kita mo na? Sabi ko sa'yo, mabait si tita." "Hay, tita, kakatayin na kita." Sa loob-loob niya, naupo siya sa mesa niya at sinimulang ayusin ang mga papeles doon. Naihiwalay na ni Janice sa mga bills at ngayon ay aalamin niya kung alin sa mga iyon ang dapat na niyang bayaran. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang masayang kwentuhan ng dalawa. Base sa tono ng mga ito, tila ba nagbobolahan ng mga ito. Nadismaya siya sa bilang naramdaman niya. Para kasing naiinggit siya kay Janice. Tinapunan niya ng palihim na sulyap si Janice. Naasam niya na sana ay may kumpiyansa siya sa sarili na katulad ng taglay nito. Janice seemed so at ease with herself and was so confident of her charms.
Siya ay hindi nakaramdam ng ganoon sa tanang buhay niya. Ni minsan din ay walang lalaking nagtangkang mambola sa kanya. At bakit ka naman nila pag-aaksayahan ng panahon? Aber, may tiis naman siguro sila. Muli, ibinalik niya ang pansin sa pagkukwenta ng mga bayarin niya. It had been a long day for Ila. Inasikaso niya mga delivers na dumating sa kanya. Ganon din ang mga orders na idinaan sa pamamagitan ng telepono. Mga suki na niya ang karaniwang umu-order sa ganong paraan. Itinatabi na niya ang mga binibili ng mga ito para pagdaan ng mga ito sa shop niya ay nakahanda ng mga iyon. Pagod na pagod siya. Ipinagtataka niya iyon dahil kung tutuusin ay hindi naman masyadong pisikal ang trabaho niya. Pakiramdam niya ay lumalapad na ang mga puwet niya sa kakaupo, kaya na magkaroon siya ng libreng oras, minabuti niyang maglakad-lakad muna. Hapon na at hindi na mainit ang sikat ng araw. Tamang-tamang panahon niyon para maglakad. Binili na niya si Janice bago siya umalis ng shop. Ang ingay na galing sa basketball court ang tumawag ng pansin niya. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nakita niya naglalaro doon. Nahagip agad ng paningin niya si Miko. Pero agad din niyang inalis ang paningin niya rito. Madalas mabanggit sa kanya ni Janice ang pangalan ng lalaki. Dahil lang sa assistant niya, kaya nalaman niyang Vice President for Corporate Affairs ng isang bangko si Miko. Muli niyang sinulyapan ng mga naglalaro. Hindi yun ang grupo ng kabataang madalas na nakikita niyang gumagamit ng court. Mukhang hindi na binatilyo ang mga miyembro ng grupo. Noon niya naalalang Sabado nga pala. Siguro yung mga kalalakihang may mga trabaho na ang naglalaro ngayon. Kilala lang niya sa pangalan ng mukha ang ibang nakatira sa subdivision. Wala siyang masyadong alam sa personal na buhay ng mga ito. Palibhasa hindi naman siya machika. Sandali lang niyang pinanood ang mga naglalaro, saka niya itinuloy ang paglalakad. Si Aglibete Hindi sinasadya na pagawi ang mga mata ni Nico sa direksyon tinitingnan ni Punch. Dahil doon ay hindi niya nakita ang pagpasa sa kanya ng bola ng kalaro niya. Tinamaan siya ngayon sa dibdib. Langya ka, Punch ang gulang, reklamo niya. Pagpasensyahan mo na yung si Punch, nakita niya yung mahal niya Natural na ma-mesmerize siya, hirit ni Hiro. Ay, oo, matagal ko nang type yang si Betty. Mahilig ako sa mga mukhang ganyan. Iyon bang sigurado akong wala akong kaagaw? Sinundan iyon ni Punch ng malutong na halakhak. Tamang-tama, may team song agad kayo. Sambot ni Benedict, isa pang kalaro nila. Alin yung humanap ka ng pangit? Sabad ni Clint. Aba, bagay. Break it down. Nag-astang rapper si Punch. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay. Naghagal pa ka ng tawa mga kasamahan nila. Ani may kinikiliti sa kung saang hindi dapat kilitiin ng mga ito. Pero siya ay hindi natutuwa. At iyon ay hindi dahil sa wala siyang kiliti. Tama bang gawing katatawanan ng itsura ng isang tao? Lalo pa at wala namang ginagawang masama iyon sa mga ito. Ano ba kayo? Sita niya sa mga kalaro niya. Anong ano ba kayo? Tamo tong isang to. Nasaan ba ang sense of humor mo? Ani Punch. Nandito lang yon at lumalabas kapag may totoong nakakatawa. Sa nakikita ko ngayon, wala. Sagot niya. Sus, akala mo kung sinong matinuto. Mukhang hindi natuwa si Punch sa sinabi niya. Naku, wag mo nang patulan yan, Punch. Pumagitna pa sa kanila si Benedict. Kunwari aawat ito sa kanila. Hindi mo natatanong, crush nitong kaibigan natin si Betty. Isa ka pa, tinabig niya ang kamay ni Benedict. Pawang nga may mga trabaho na sila. May mga payapis sa mga siguro silang naturingan, pero may mga ganoong pagkakataon na kung magkaasta sila ay wala silang masyadong ipinagkakaiba sa mga tambay sa kanto. Kung makakapamintas kayo, akala nyo kung sino kayo mga gwapo. Sumbat niya. Sinimulan niyang idribol ang bola. Aba, sinong di gwapo? Ani Punch. Tinangka nitong agawin ng bola sa kanya. Inuwasan naman niya ito. Kinukuha nga akong kakambal ni John Lloyd Cruz para sa teleserye yung gagawin niya, no? Horror siguro yung teleserye. Ikaw yung kakambal ng halimaw ni John Lloyd. Ganti niya. Nilagpasan niya ito at tuloy-tuloy siya sa goal nila at ina-lay up niya ang bola. Shoot iyon. Halimaw ka riyan. Iyong crush mo ang halimaw, no? Biglang parang gusto niyang manapak. Hindi niya personal na kilala ang babaeng pinagdidiskatahang pintasan ng mga ito, pero hindi pa rin nakakatuwa ang ginagawa ng mga ito. Anong karapatan ng mga itong mamintas ng ganun na lang? Tama na nga yan, bulalas niya. Laro na lang tayo. Apektado ka?
Crush mo nga siguro, ani Benedict. Tumigil na kayo, hindi na nakakatuwa. Saad niya. Sus, kunwari ka pa. Ipinagtatanggol mo si Ugly Betty eh. Napapangitan ka rin naman sa kanya, ani Hero. Hindi kailan niya. Kung hindi, ba't ka pikon? Sabi ni Benedict. Sino bang pikon? Sagot niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.